Sorry ha, pasensyahan if I will have to pass judgment for the sake of the child. Ayusin muna natin ang buhay natin. Sige po. Hindi pwedeng nangingibabaw ang posibilidad na ibenta mo ang batang yan sa mas may kakayahan. Hindi ko po magagawa. Yan ang sinasabi mo. But you already did it before eh. Buhay yan eh. Ang aso nga, ang tuta nga, napakamaalaga natin. Pero ito, basta iluluwal nyo na lang tapos maghahanap kayo on a social media account for a transaction that is very much against law and public policy, contrary to morals. Mga kagamitan, binibenta. Tao hindi, lalo na anak. Nung umalis po ko dun, parang gusto kong sumabog ng loob ko po kasi parang tuta ko lang po na iniwan yung baby ko po. Alam ko po malaki po yung kasalanan ko po sa kanila. Kaya humingi po ako ng tawad po kay ma'am. Doon po sa mag-asawa po. Kasi gusto ko po talaga mabawi po yung baby ko po. Kung meron ka pang hihingan ng tawad, alam mo, sa anak mo. Oo po, kasi ang laki po ng kasalanan ko po sa kanya. Si Vilma, wala kang asawa. Ikaw ay nagbuntis at nanganak ka. Kailan ka nanganak, Vilma? Noong October 28 po. Pero nung nanganak ka, meron na kaagad na sabihin na nating sumalo. Opo, doon may sa sumalo bata. na po. Opo. Okay. Paano nagkaroon ng transaksyon na ganito through Facebook, Vilma? Sa may page po. Nagkakilala po kami sa page ng Bahay Ampunan po. Meron talagang Yes po. page na Bahay Ampunan? Yes po, opo. Okay, ano ba ito? Legitimate ba ito na... Hindi ko po alam kung legit po ba kasi sabi marami daw pong scammer po doon. Okay, so ano ito? Parang doon nagmamatch? Doon ka Yes po. mag-aalok na may bata tapos gustong mag-ampon? Yes Ganon? po. Doon ko po sila nakilala. Pinakita Tapos? ko po sa kanila na buntis po ako. Nasaan yung tatay ng batang ito? Hindi ko na po siya nakontak. Sabi daw po kasi niya, ipalaglag ko daw po. Diyos ko. Sabi na lang po sa akin na, ipaampon mo na lang kasi ipalaglag mo. Paano ka magtitiwala? Nagkita ba kayo? Opo, pumunta po ako sa kanila. Okay. Doon po ako pinatira po nila. 8 months na po ako nung pumunta po ako doon sa kanila po. So inampon ka rin? Opo, pati din po ako inampon. Pati ikaw inampon? Opo, inalagaan Okay, so po nila ako. Inalagaan ka? Opo. So in fairness, ito yung mga, wala ba silang anak? Ano ba ito? Wala po silang anak. Wala silang anak. Opo. May edad na ba ito? Opo. Mga ilang taon na itong mga... Yung babae po, 29 years old. Yung Okay. lalaki po, 32 years old. Ngayon, magkano? Ano ba ang usapan? Paka alis ko po doon, binigyan po nila ako ng 4K lang po. Pero nung habang nandoon ka, 2 months po ako doon. vitamins mo, pagpapacheck up mo, Opo, lahat-lahat na po. magkano dapat ang makukuha mo? Ano na po yun? Una po, nagsabi po ako 50K. Pero hindi na po ako nagsapilit po doon sa pera na yun. Hindi na po ako nagpilit po doon. Basta Okay. sabi ko lang po, alagaan nila po ako hanggang sa mga anak po ako. Unang anak mo naman siguro ito. Pangalawa po. Nasaan yung una? Una ko pong baby, nasa kapatid ko. Iniwan ko muna po doon. Iniwan ko muna Ilang po taon na yung batang yon? 3 years old po. 15 ka lang nung Opo. nanganak ka? Opo. Nasaan yung tatay nun? Isa din po nun, nakabuntis din po siya ng ibang babae. Yun po yung pinanagutan niya. Pero itong pangalawang anak mo, hindi pareho yung tatay. Opo, hindi po. Ngayon, gusto mo nang kunin yung bata? Opo. Handa naman rin na ibigay sa'yo. Opo, basta ibayaran ko po sila sa lahat-lahat na po nagastos po nila sa akin. Magkano daw ang gusto? 70K po. Paano Opo. naman umabot ng 70,000? Yun- Sa ospital? Opo. Gumamit po sila ng PhilHealth. Yung bill po na, hindi po ako sa hospital lang anak, lying in po. Okay, 22K. lying in clinic. Opo. Magkano doon? 22K po lahat po. Tapos yung 4,000 na binigay sa'yo, Opo. sabihin mo na, 26. Tapos 2 buwan ka doon. Opo. Naalala ko, alam ko po lahat yung nila. Umpisa po, gumastos sila nung unang ultrasound ko nasa 3,300 po. Okay. Tapos yung unang check-up ko po, nasa 800 po lahat. Okay. Tapos yung pangalawa po, 2 beses po ako nagpa-ultrasound. Mira, magandang hapon sa'yo. Bakit ka pumasok sa transaksyon na ito, Mira? Attorney, ganito po yan. Yung asawa ko po, yun nga po yung nakwento niya, tama po yun. Sabi niya po, pupunta siya dito, pero wala siyang pera. Ako Okay. naman po, sabi ko, pag ito humingi ng pera, out na ako. Kasi ibig sabihin scammer.
natakot po ako. Sa totoo lang po natakot ako. Pero nag-video call po siya. Nangulit po siya. May mga text pa po. Na nangungulit po siya na, sige na nga ate, tulungan mo nga ako. Siyempre po ako po, nahabag po ako kasi Christian born again po ako eh. Nahabag Okay. po ako. Umiiyak po ako habang kausap po siya. Sabi ko, gusto ko tang tulungan. Sige, kasi nakita ko po yung itsura niya. Putlang-putla na po siya eh. Okay. Alam niyo po ang kinakain niyan. Toyo, kalamansi lang. Kwenta niya yan po sa akin. Lahat po yan. Ang galing niya po magkwento. Kwenta niya po yan sa akin. Ilang beses pa po ako nagpadala sa kanya through Gcash hanggang nakarating po siya dito. Nung makita ko po sa personal, halos ako po maiyak-iyak dahil nakita ko po yung itsura. Totoo po yung sinasabi niya. Magkano po ang binigay ninyo para makarating siya dyan sa inyo? Siguro po nagbigay ako halos 2K na po. 1-3 lang Ako, pag-uwi pa po niya, binilan ko pa po siya ng mga prutas kasi pagkakita ko po sa kanya, sa palengke po kasi ako nakita po kami sa mismong parang terminal. Malapit po sa palengke, sabi ko, dadaanan natin, bumili na tayo ng prutas. Binilan ko na po siya. Nagkakahalaga pa po yun ng 1,000. Gaano katagal na tumira si Vilma sa inyo, Mira? Pumunta po yan sa akin, August. Tapos, sabi ko, kawawa ka naman ka ako. Actually po, pumunta po kami ng RHU. Siya pa po ang nakalagay doon na pangalan niya. Pero ayaw niya po, gusto niya pong itago. Siya po ang nagpumilit kasi kung pinilit ko po siya, Okay. hindi sana doon pa na, magrereklamo na po siya. Siya po Okay. ang gusto mag-private dahil po ayaw niyang malantad yung yung identity Yung kalagayan niya. Vilma, hindi alam ng kapatid mo kung saan nandun yung una mong anak na buntis ka at may ganitong transaksyon? Hindi po. Ngayon lang po nalaman. May mga magulang ka pa ba? Meron Buhay po. pa ang mga magulang mo? Boy po yung mama ko, pero yung papa ko wala na po. Kasi marami tayong mga netizens, Vilma, na nagsasabi na baka naman kaya mo lang kukunin para ibenta mo ng mas mahal. Ay, hindi po. Kaya nga po ako magbibigay ng 70,000 para po mabawi ko po yung baby. Saan nanggaling yung 70,000? Hindi po. Meron na po akong 20K. Yung 20K na po yun, inutang ko po yun. Hindi ko naman po alam, naaabot po pala ng 70,000 po. Pero ma'am, bakit niyo po babawiin yung baby ngayon? Nakonsensya po ako. Hindi ko parang inisip ko po sa sarili ko, parang hindi ko tanggap pa pala, hindi ko pala tanggap. Kasi while you are, nanay ka, totoo. Opo. Pero ang pagluwal ng isang bata, hindi lang yun ang nagiging batayan para tawagin kang isang ina. Ha? At para magkaroon ka ng responsibilidad na ganito, hindi basta-basta na maibabalik sa yung batang yan. Lalo na under the circumstances. Trisha Nicole Mandane. Para lang po Yes sa po. kaalaman ng nakarami na gustong mag-ampon, ano po ba ang proseso? Sa case po ni Vilma and Mira, Mm-mm. it will be considered as case of trafficking. May money involvement na po siya. It's a criminal act and may liability po dyan. Katambas po yung naparusa. When it comes to the legal process po talaga ng adoption, pag ang isang couple ay gusto pong mag-adapt or ma-intend sila to adopt a child, they have to apply sa either sa mga child placement agency or through NACC. Tama ba ako, ma'am? The child has to be given up for adoption. May proseso Yes. na Yes po, i-give yes up po. mo yung child for adoption para papasok siya sa sistema. As Yes po, as yes a po. child that can be placed under adoption, and then meron tayong adoption process. It's a court case actually kung saan dapat mapatunayan na okay, yung bata has been given up for adoption for whatever reason, yung nanay, for whatever reason. And then yung mga nag-a-apply para maging pangalawang magulang, kailangan ma-prove nila na karapat-dapat sila. Otherwise, itong ganitong klaseng transaction na ito, there you go. It's trafficking of children, trafficking of minors. Okay? And that's a criminal act. Ma'am, kasi ganito po yan, kung tutuusin, hindi po namin babayaran yung 70,000 na utang po ninyo kay Mira. Hindi po namin sasagutin yan dahil syempre, yan po ay ipapadaan po namin sa DSWD. Opo. Hindi po namin ibibigay sa inyo yung bata. Nanay, alam nyo ba na nanganak ulit itong anak ninyo na si Vilma? Hindi nga po, mami. Nalaman ko lang po yan na buntis. Sabi ko po, magpunta siya rito sa bahay. Dito na lang po, kaso. Ayaw niya po rito kasi maliit yung bahay namin saka walang ilaw.
Umpisa pa po namatay yung papa niya. Wala na po kaming kuryente, ma'am. Vilma, kumusta naman ang relasyon mo sa nanay mo? Medyo hindi po kami Pero okay po kami. Di po kasi kami nag-uusap, ma'am. Oh, hindi okay yun. Apo. Ma'am, so in this case, should the child be immediately returned to the mother? Or is there a way para po malagay muna natin ang bata in a halfway house para maimbestigahan po itong pangyayaring ito? Hindi pa po talaga pwedeng ibalik si baby sa kanya, given the Okay. circumstance. Okay. And as to the custody of the child, Mm-mm. ang una pong in-explore dito, yung mga nearest relatives po ni mother. Kasi po doon sa nasabi po ni Lola, if not capable po, may mga iba pa pong options. Kung may iba pa pong mga kapamilya na capable, explore po muna yon. And kapag wala po talaga, that's the time na yung baby po is i-refer po for temporary custody. Mira, ibabalik mo yung bata. May usapan na po kami niya ni Vilma Mm-mm. sa text na sabi ko, kunin mo. Gusto niya pong mangyari, bumalik po siya dito. Kukunin niya, basta-basta. Paano kung mapahamak po yung bata? Tama. Kaya gusto ko po sana sa barangay, mag-uusap kami. Kasi tao po namin siyang tinanggap. Inalagaan ko po siya. Minahal ko po siya. Tinuring ko po siya ng kapatid. Wala ako natatunan na iba ang tinuring ko sa kanya. At saka walang usapan sa pagbabalik ng pera. Hindi po. Yan po ang number 1 na hindi ko po ginawa. Kaya wag na wag po niya kaming babalik na rin na itong... May birth certificate na ba ang bata? Meron po. Pero na po, sa amin po nakapangalan. Kasi pinalabas po nila na si Ma'am Mira po yung nanganak po. Ay, sus Mariosep, yan na yung tinatawag na simulated birth certificate. Siya po ang may kagustuhan yan. Kasi Hindi kung po, una pa sabi lang, nila po, nagreklamo po siya. hindi po sila makadaan po sa legal na pagproseso po ng sa baby. Diyos ko, Shari, Siya po ang napakalaking... siya po ang nagsabi niya na ayaw niyang ma-involve, ayaw niya pong maano yung identity niya. Kaya ipangalan po sa akin. Whether or not siya ang nagsabi, the fact is there is a law against it and it is a crime. Opo, alam ko Okay. po yun. Alam Okay. ko po yun. Kagawad Cesar, magandang hapon po sa inyo. The return of the child cannot be effected immediately doon sa nanay because of the circumstances. And mukhang kailangan po mamagitan ang barangay at ang social welfare office para po ma-facilitate yung pagpapalagay po siguro ng bata in a home na tinatawag nating pangtawid lang to facilitate yung proseso. So ngayon, ang tingin ko dito is I will also involve the Women and Children's Protection Desk para ang PNP can come into the picture and then to support the social welfare office natin Yes, Attorney. para magkaroon ng pantawid na Kasi Vilma, sa mura mong edad na 18, pangalawang beses mo na naging ina. Sorry pasensyahan if I will have to pass judgment for the sake of the child. For the sake of the child. Ayusin muna natin ang buhay natin. Sige po. Ha? Opo. Hindi pwedeng nangingibabaw ang posibilidad na ibenta mo ang batang yan sa mas may kakayahan. Hindi ko po magagawa. Yan ang sinasabi mo. But you already did it before Hiningan mo na ng 50 mil Pero hindi ko po pinilit po yun, ma'am. Pero hiningan mo. Opo. Wala yan sa pagpipilit. Dun sa thought process yan. Opo. Hindi ko maintindihan kayong mga kabataan kung magpakasasa kayo sa sarap, hindi niyo iniisip kung anong maresponsibilidad ninyo. Buhay yan Ang aso nga, ang tuta nga, napakamaalaga natin. Pero ito, basta iluluwal nyo na lang tapos maghahanap kayo on a social media account for a transaction that is very much against law and public policy contrary to morals. Mga kagamitan, binibenta. Tao hindi, lalo na anak. Vilma, yung pagiging ina mo, hindi lang yun sa pagluwal, pagdala ng bata ng 9 na buwan at pagluwal sa kanya. Napakalaking responsibilidad maging ina. Sana isaisip mo yan. You are young, you are fertile, you are nubile. Ang kinabukasan mo at ang magiging hinaharap mo, napakalawak pa. Huwag na tayong mandamay. Nung umalis po ko dun, parang sumabog ng loob ko po kasi parang tuta ko lang po na iniwan yung baby ko po. Alam ko po malaki po yung kasalanan ko po sa kanila. Kaya humingi po ako ng tawad po kay ma'am. Doon po sa mag-asawa po. Pinapaiyak mo na si Shari. Sorry po.
Kasi gusto ko po talaga mabawi po yung baby ko po. Kung meron ka pang hihingan ng tawad, alam mo, sa anak mo. Oo po, kasi ang laki po ng kasalanan ko po sa kanya. Alam mo, Shari, kahit itong si Vilma, kailangan rin natin ito bigyan ng ng psychosocial counseling. Para wag masayang at masira ang kinabukasan mo, Vilma. Gusto ko po mapakanan po sa dalawa ko pong anak. Kahit anong trabaho po, kahit mamasukan po ako ng kasambahay, gagawin ko lang po para mabuhay ko lang po mabuhay ko lang po sila. Off-air, we will facilitate, Shari, para ma-endorse natin ito kay Ma'am Tricia Nicole at mamamagitan rin ang barangay together with the Women and Children's Protection Desk.